hindi na po nakakaranas ng libreng gamot o pagpapagamot. Kung ang 4Ps ay 0, paano pa tayo? Wala silang natanggap. Sa kadalasan, 7% lang ng hospital bill natin mababayaran ng PhilHealth kung kayo'y nagbabayad. Ibig sabihin, sa 100,000 pesos na hospital bill nyo, ang sasagutin ng PhilHealth, 7,000 lang. Maswerte pa tayo kasi sa 4Ps, kahit malubha ang sakit, tatanggihan sila ng ospital. Ang laki naman ng diferensya nun sa panahon na pwede kang pumasok sa ospital at uuwi nang ginamot ka na at wala kang babayaran. Maraming salamat sa pagbabayad ng buwis at sa maayos na paggamit nito. Ngayong 2025, mas malala ang ginawa nila sa budget natin. Marami nang naligaw. Nasa Korte Suprema ang petisyon at dinidinig. Pero pag naririnig natin yung oral arguments, lumalala ang nakikita natin. Ang dami pala nating pera. Ang dami para nating pera na hindi nagamit sa tama. Sinong may kasalanan? Pag mahina ang liderato, hindi nahuhuli ang tiwali. Pag mahina ang liderato, mataas ang crime rate. Pag mahina ang liderato, kahit ang kapulisan natin hindi maaalagaan. Maniwala man kayo hindi, mga kawani ng PNP, pag nagpupulong kami ng ganito, pati kayo iniisip namin. Iniisip namin ang mga pamilya ng bawat Pilipino. Mga bata na maswerte tayo kung may natututunan pa sila. Bawas ang budget sa edukasyon. Iniisip namin ang mga magulang ninyo, tumatanda na, pero ang laki ng medical expenses. Iniisip namin lahat ng ibang mga kababayan natin na walang trabaho. Ang mga OFWs nangungulila, hindi makauwi kasi ang mahal ng bilihin dito. Araw-araw inaalala natin, tinitignan namin, minomonitor namin ang presyo ng bigas. Halos buwan-buwan pinapangakuan tayo na aasikasuhin yung pagkain. Kayo ba? Naramdaman niyo na ba? Kamusta ang bilihan ng bigas? Kamusta ulam? Ang gulay nabubulok doon sa mga inani ng ating magsasaka. Pero pagdating dito sa Metro Manila, ubod ng mahal. Binabaan ng presidente ang taripa sa pag-import ng pagkain. Tiba-tiba ang importers, pero ang mahal pa rin